Mas tumibay pa ang pundasyon ng Creamline ngayong papalapit ng semifinals matapos ang big win laban sa streak ender na Cherry-Tigo Crossovers. No sweep denied. Creamline halos secured na ang number 1 spot papuntang semifinals. Eya Laure na choke. Birthday ni Gemma Galanza, dagdag swerte. Player of the game. Pero bago yun mga ka-VHeads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Hindi tinabla ng dalang no sweep curse ng Cherry-Tigo ang defending champions ng Creamline Cool Smashers. Hindi nga nag-init ng husto ang main character ng no sweep na si Eya Laure laban sa on-fire offense and improved blocking ng Creamline. Kaya naman tuloy ang ongoing win streak ng Creamline with 9 straight wins. Palapit na sa possible elimination sweep with a 4-set win over the Crossovers. 25-22, 24-26, 25-20 at 25-16. Sa umpisa ng set 1, nag-struggle sa connection ng Cherry-Tigo habang nag-struggle naman ang Creamline sa dami ng kanilang errors. 10 in total sa set 1 pa lang. Parehong team nga rin ay nagkaproblema sa service receive pero mas shaking ang floor defense ng Cherry-Tigo. Kaya naman mas umabante ang opensa ng Creamline at nakalamang rin ng white and pink shirt sa blocking. Naka-establish ng 4-point lead ang Creamline 22-18 matapos ang close start. Nakadikit naman ang Cherry-Tigo with Laure Sisters leading 22-23 pero on point ang opensa ng Creamline even without setter sa winning point 25-22 mula sa atake ni Tots Carlos. Hot start naman ng Creamline sa umpisa ng second set with 8-4 with Valdez leading the squad. Nakalapit naman agad ang crossovers. Pinangunahan ni Eya Laure, katulong niya ang kanyang ate EJ at si Paat para sa 13-11 lead. Pinahirapan nga ni Eya ang reception ng Creamline at nag-improve ang opensa ng crossovers kumpara sa opening set. Pero naging game changer ulit ang blocking ng Creamline, establishing another 4-point lead. This time, nakumpleto naman ng Cherry-Tigo ang kanilang comeback matapos ang ilang miss sets ng Creamline at finisher mula kay Shaya Adorador 26-24. Ginulat naman ng Creamline ang Cherry-Tigo sa third set kung saan 3 straight points agad si Tots Carlos. Hindi naman nagpaiwan ang Cherry-Tigo dahil mas umayos ng kanilang ball distribution involving their middle blockers. Ipinasok naman ni Coach Sherwin si Pons replacing Valdez. Ayaw naman paawat ni Gemma Galanza habang gumawa rin ng impact si Pangs Panaga 22-16, biggest lead of the match. Tinapos ni Carlos at Pons ang set 25-20. Maaga namang napa-timeout si Coach Sherwin sa 4th set matapos ang early surge ng Cherry-Tigo 8-4 mula sa magandang opensa ng crossovers, Magic Bunot, si Ces Robles. Mabilis namang nakatabla ang Creamline mula nang mabantayan nila si Eya Laure at gumawa rin ulit ng ingay si Pangs Panaga. Nagalit naman si Coach Kung Fu matapos ang 18-14 lead ng Creamline dahil hindi nga makapatay ng bola ang kanyang mga attackers. Namaga pa 7-point lead ang lamang ng Creamline nang mag-init ang outside hitters ng Cool Smashers. At doon mas nabuhayan pa nga ang buong Creamline team sa dulo with a dominating 4th set finish 25-16. Player of the game ang birthday girl na si Gemma Galanza with 13 attacks, 2 blocks, 1 ace para sa 16 points plus 18 digs and 10 receptions para sa triple-double. May 16 points naman off the bench si Tots Carlos, may 10 points si Pangs Panaga with 3 big blocks, tig 9 points si Mitch Gumabaw at Bernadette Pons habang may 8 points and 6 receptions si Eliza Valdez. Nanguna naman si Mylene Paat para sa Cherry-Tigo with 11 points habang may tig 9 points si Zach Arandang, Pauline Gaston at Eya Laure also with 10 receptions. May 8 points naman si EJ Laure. Diamado sa lahat ng scoring at non-scoring skills ang Creamline. Dahil sa panalo ng Creamline, malaki ang tsansa na secured na nga nila ang number 1 spot sa standings with 9 wins and no loss considering na winnable nga ang last 2 games ng koponan with Akari and Galleries na posibleng magbigay ng elimination sweep para sa Cool Smashers. Mananatili naman sa number 3 spot ang Cherry-Tigo ending their 6-game winning streak. 8 wins and 2 losses ang kanilang karatada. Kailangan nilang may panalo ang kanilang huling game laban sa Chocomucho ngayong December 2, 6 PM para maiwasang malaglag sa number 4 spot. Habang ang Creamline, una nilang makakalaban sa last 2 remaining games, ang Akari Chargers ngayong November 30, 4 PM.